Naku patay, ang cake. Grabe talaga, sirang-sira na. Kaya pa ba kayang ayusin to? So, tunghayan natin guys kung ano ba talaga nangyari. Tara, let's go. So, hindi mo talaga masasabi yung karma na bigla talagang babalik sa'yo, no? Pero, lilinawin ko lang, no? So, hindi naman po talaga ito totally karma. So, meron lang talagang tao na binigyan talaga ng lesson para naman matauhan sila sa kanilang mga kamalian. So, ganito kasi yon. So, once upon a time, char. Once upon a time talaga. So, itatago na lang natin siya sa pangalan, no? So, hindi natin siya pangalanan. Pero, kung tatanungin naman kayo, siya naman ay si Giselle. So, ito na nga. Nung Wednesday, nagtanong siya sa akin, kaya ko ba daw gawin yung cake na 2 tiers. So, sabi ko, try natin, baka kaya ko. So, sabi niya, magkano daw po? And then, I said, 2.5. So, and then, dahil gipit nga ako ngayon, so, binigay ko pa siya ng ibang choice. Kung gusto niya yung medyo maliit, meron tayong 2K. And then, kung gusto niya yung 1 tier, meron namang 1.2. So, yun, sabi niya, magtatanong daw po muna siya kay Ate Julie, yung nagpapa-order, yung nag-order talaga. So, I said, okay. So, and then sabi niya, mag-chat lang po daw siya kung okay na. So, hindi naman ako umasa, pero umasa talaga ako dahil nga, gipit ako. So, yun, after that day, sabi niya, Ninang, wag na daw po silang order kasi naka-order na yung anak nung Ate Julie niya sa iba. So, sabi ko, okay, no problem, dahil wala naman. So, bigla ako ng lobo, no? So, nag-expect pa naman ako kasi pera na, pero naging bato pa. So, that's it. Pero wala naman talagang booking na nangyari, no? So, ganon. And then, one day, isang araw, so yun, nagulat ako kasi bigla siya nag-chat. So, akala ko, order na siya. Pero iba yung chat niya, sabi niya, Ninang, pwede ba pang maayos itong cake? Naruin yung cake namin sa biyahe. Kaya sumagot yung kabilang utak ko, sabi niya, buti nga sa inyo dahil sa iba kayo umorder, hindi sa akin. Hindi, joke lang. Char lang yun, ha. So, ganito lang yung in-approach ko naman siya ng maayos. So, sabi niya, buo pa na nun daw yung cake. So, sabi ko, sige, try natin, Selba. Baka pwede pa yan. Icing lang kulang dyan. And then, sabi niya, ilang minuto lang, na-crack na daw po yung cake. So, sabi ko, sige, try natin yung isa na lang talaga ang may salba dyan. So, puntahan lang kayo sa bahay, dalhin nyo yung cake at ayusin natin yan. Baka pwede pa yung maliit. So, dito na nga sila, dumating din on time. And then, nakapag-icing na rin ako dyan. Siyempre, dahil gusto ko rin namang i-vlog itong for the first time no, in my life sentence. So, talagang di na ako nagdadalawang isip at nagpatumbik-tumbik pa. Ginrab ko na talaga ang opportunity. At the same time, makatulong na rin ako. May vlog pa akong magagawa. So, ayan. Nandito na nga sila and then, ginawa na nga natin itong kanilang cake. So, napakabuti talaga ni Lord no, tumingin ng ating mga sitwasyon. Andyan talaga siya nakantabay sa atin. Akalain mo, wala talaga akong pa-order that day. Wala akong kita dahil Friday. So, naglaban na lang ako dyan and naglinis-linis ako dyan sa aming bahay dahil puro na talaga likabok yung bahay namin dahil straight po akong may order. So, ayan, binigyan na talaga ako ng konting pagkakitaan and then, nakatulong na rin ako sa aking kapwa. So, ayan, pagpasensya nyo na dahil na-excite talaga ako hawakan yung cake. Ayan, kinamay ko na talaga siya. Hindi, nakalimutan ko na mag-gloves. Pero malinis po yan. Kahapon nag-CR ako, naghugas naman ako ng kamay, no? So, yan, no, antabayanan nyo na lang yung ating paggawa ng cake kung paano ko i-transform itong super mini cute cake na 2 tiers. So, ayan. So, hindi ko na ipapakita at i-explain sa inyo kung paano ginawa. So, tingnan nyo na lang yung ating video. Napakadali lang naman sundan. And then, watch na lang kayo dyan. So, that's it. And, happy watching.
So, ayan, ito na yung cake na natapos natin. So, ready na natin itong i-box at naglagay na rin ako dito ng mga konting design, yung mga natira dun sa cake na nasira nila. So, hinugasan na lang yan para maidikit ulit. So, ayan, super cute na kanilang cake. So, ayan, i-box na lang yan tapos ready to go na sila. So, yun guys. Tapos na tayo mag-repair ng kanilang cake. So, lesson learned, you know, na dito sila sa akin nag-inquire pero sa iba sila nag-order. So, ako pa rin yung nagwagi. Ako ang nagwagi. So, yun. Ayan. Sayang yung cake nila na damage talaga. So, hindi naman natin matanggihan kasi inaanak ko yung nag-inquire sa akin. Pero kasama niya yung nagmamayari ng cake. So, sayang yung cake nila nasira. Pangit naman sa event yung birthday ng anak mo, yung pinakamamahal mo, tapos pinaghandaan mo mabuti. Tapos pag dating ng cake, sira. So, yun. So, thankful tayo dahil may naniwala pa rin sa atin kahit ang tawag dyan. Kahit hindi nila tayo pinansin ng una kasi medyo siguro na mamahalan sila sa ating price, no? So, mahal naman talaga ang mga ingredients ngayon. Wala naman talagang mura. So, yun, lesson learned sa kanila dahil ang layo ng biyahe nila. Tapos yun, galing pa yun ng Dipolog. So, kinuha pa nila ng Dipolog. Tapos dadalhin pa ng Los Villa Polanco. So, medyo malayo-layo talaga. Ikot-ikot pa sila. So, yun. Nagawa naman natin yung cake. Sana safe yung cake sa pagdating sa Los Villa. So, that's it for today, guys. And thank you sa inyong panonood. And napakadali lang ng pera natin ngayon. So, wala pa tayong siguro mga 30 minutes lang matapos na natin yung cake. So, meron na tayong 250. So, hindi ko na rin-assure kung magkano yung ibigay ng sa akin kasi naawa na talaga ako sa kanila. Sira pa yung cake tapos mahal pa yung hingi natin. So, siguro okay na rin to kasi hindi naman natin naubos yung icing. Ayan. Kalahati yung gamit natin. Tapos, ito pa, may sobra pa. Bukas, magagamit ko pa to. Meron akong order bukas na number cupcake. So, yun lamang and thank you for watching, guys. This is Rocky Terang Inday.